Wala nang hihigit pa sa kayamanang hatid ng kaalaman. Ngunit kahirapan naman ang dala ng kamangmangan. Dahil ang karunungan ay gaya din ng pera. Mas marami kang nakokolekta nito, lalong mas tumitindi ang iyong pagnanasang makakuha ka pa ng marami nito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging daluyan ng karunungan sa ating mga kabataan. Mumunting butil ng kaalaman ay kanyang ipinunla sa mga panahong di pa nauuso ang modernong teknolohiya. Tumuklas ng mga lunas sa mga karamdaman at naghanap ng solusyon na maghahatid ng kaaliwan sa ating mga tahanan. Ang kwento ng mga pagpapalaganap ng karunungan at pag-iimbento ni Ka Ernesto Baron o yung tinaguriang The Walking Encyclopedia. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ernesto J. Baron sa totoong buhay ay nakilala din nating lahat sa pangalang Ka Ernie. Siya ay isinilang noong 15 ng Agosto taong 1940. Natubo sa bayan ng Bacoor sa Cavite. Si Ka Ernie ay isang kilalang broadcaster at inventor. Siya ay itinuturing na isa sa mga pioneer sa Radio Patrol, kahanay ng iba pang mga naglalakihang pangalan sa kaparehong larangan. Nag-aral siya ng journalismo at sa mura niyang edad ay nagsimula na siya sa pagiging scriptwriter sa mga radyo noong taong 1960. Kalagitnaang bahagi ng dekada 60 na magsimula naman siyang magkaroon ng sariling programa na kanyang naging karera sa radyo at ito ay ang programang Gintong Kaalaman na may temang maghatid at magpalaganap ng mga trivias at mumunting karunungan sa mga kabataan sa kanyang kapanahunan. Panahon kung saan wala pang umiiral ng mga social media sa internet. May portion siya dito sa kanyang programa na kung saan ay sinasagot niya ang mga tawag ng kanyang mga taga-subaybay at ora mismo ay sinasagot niya ang mga ito sa ere kahit pa anong uri ng mga katanungan. Sa larangang iyon, unang nakilala si Ka Ernie Baron dahil sa kakaibang talinong ipinamamalas niya, ano pat mabilis dumami ang sa kanya'y gustong makinig at sumusubaybay. Umiere ang kanyang programa sa dating DZAQ na ngayon ay mas nakilala nating lahat bilang DCMM Radio Patrol sa East 30. Noong umiral ang panahon ng martial law at nagsarado ang ABS-CBN, naging news anchor din siya sa ibang istasyon na ngayon ay DWXI 1314. Sa muling pag-ere ng ABS-CBN, muling nagkaroon si Ka Ernie ng sariling programa sa radyo at ito nga ay ang programang lalo pang nagpabantog sa kanyang pangalan, ang programang Knowledge Power na di gaya ng nauna ay lalo pang pinagtibay ang paghahatid niya ng karunungan sa lahat ng mga taga-subaybay. Dahil sa lakas ng kanyang impact noon sa mga tagapakinig, dinala na rin ang kanyang programang ito sa telebisyon na may kaparehong pamagat noong dekada 90, ang Knowledge Power. At dahil nga sa talinong ipinamalas ni Ka Ernie Baron sa kanyang mga hatid na kakaibang karunungan at mga trivias, nabansagan siyang The Walking Encyclopedia. Dahil na rin dinadayo nila ang iba't ibang mga lugar sa Pilipinas para lang mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan ng kanyang mga tagahanga. Naging bahagi din siya ng TV Patrol noong mga panahon na yun kung saan naman ay nahawakan niya ang weather updates, pero pagkatapos ng kanyang report ay isinisingit pa rin niya ang pagbibigay ng mga trivias sa mga tagapanood. Hindi lang hatid kaalaman ang naging misyon ni Ka Ernie sa kanyang paglabas sa telebisyon. Nagamit din niya ito para mapalaganap ang kanyang advokasya sa paggamit at kahalagahan ng mga halamang gamot. At ang isang halimbawa nga nito ay ang halamang pitu-pitu na mabisang gamot sa iba't ibang uri ng karamdaman at iba't iba pang mga halaman na di akalain nating nakagagaling pala ng mga malulubhang mga sakit. Ganon din ang mabisang cleansing diet na kanyang ipinalaganap na sinasabi din na siyang nakakapagpanatili ng kalusugan ng bawat tao at kung ano-ano pang klaseng panggagamot. Nakalikha din siya ng tinatawag na Baron Triangle na sinasabi namang mabisang pagkunan ng enerhiya na nakapokus sa proseso ng paggamit ng tubig bilang enerhiya sa mga pabrika at transportasyon.
Ang advokasiyang ito ni Ka Ernie Baron ay umani naman ng napakaraming kritisismo mula sa mga nasa larangan ng medisina dahil ayon sa kanila ay lubhang delikado ang kanyang mga sinasabing iyon sa kanyang mga balita at walang basihan ang kanyang ipinapalaganap. At ang iba pang pagtatatwa sa kanya dahil pinagtatawanan din siya ng iba pang mga kritiko dahil sa kanyang pormahan sa tuwing siya ay naghahatid ng kaalaman sa kanyang programa na anilay isang baduy. Ngunit hindi siya nagpatinag sa mga ito. Sa halip ay lalo pa niyang pinalaganap ang paghahatid ng kaalaman sa panggagamot sa abot kayang halaga na kadalasan ay libre pa dahil matatagpuan mo lang ito pala sa ating mga kapaligiran. Marami rin ang humahanap sa kanyang mga imbensyon dahil ayon mismo sa testimonya ng mga ito ay talagang nakapagpapagaling ang mga ito na malulubhang karamdaman gaya halimbawa ng mga bukol sa katawan na bigla na lang naglalaho at di na kinakailangan pa ng operasyon mula sa mga hospital. At ang isa pang naging popular sa kanyang mga imbensyon ay ang DC Super Antenna o ang mas nakilala natin bilang Baron Super Antenna na kung ikaw ay batang 90s, ikaw na rin mismo sa sarili mo ang makapagpapatunay kung gaano ka-epektibo ang Baron Antenna na ito sa ating mga telebisyon noon. Dahil sa kanyang pamamayagpag, minsan na rin siyang lumabas sa pelikulang Pera o Bayong na hango sa isang segment sa programang Magandang Tanghali Bayan noon. Nagpatuloy pa si Ka Ernie sa kanyang mga programa hanggang sa unang bahagi ng year 2000, kung saan naman nagkakaroon na siya ng edad ng mga panahon na ito. At sa kabila ng mga kritisismo na natatanggap niya mula sa mga profesional sa larangan ng medisina at iba pa, ay mas nanaig pa rin kay Ka Ernie ang pagdadala niya ng kaalaman na siyang mas kinikilala naman ng mga tao na sa kanya'y naniniwala. Umani pa rin siya ng iba't ibang karangalan at pagkilala dahil sa kanyang ambag sa telebisyon, sa medisina at sa siyensya. Naging Best Educational TV Program ang kanyang programang Knowledge Power at Best Educational Program Host naman siya bilang si Ka Ernie Baron noong taong 2001. Naging isa rin siya sa 10 most interesting personalities noong mga taon na yun at naging Broadcast Journalist of the Year din siya na ipinagkaloob ng The Film Achiever Association ng mga sumunod na taon. At ang kanyang bantog na linya na kung walang knowledge, walang power o knowledge is power ay ginawang motto ng maraming mga paaralan sa bansa na napakalinaw na nagpapatunay ng pagkilala nila sa kagalingan na nag-iisang Ka Ernie Baron. Sa pagsapit ng makulimlim na bahagi ng kanyang buhay, Desyembre ng taong 2004, nang si Ka Ernie Baron ay minsang dalawin ni Kim Atienza o ni Kuya Kim, at sa mga panahong iyon, si Kuya Kim ay nagugulumihanan at nahihirapang magdesisyon sa kanyang buhay dahil pinipilit siyang papasukin ng kanyang ama sa politika bilang tagapagmana ng kanilang dinastiya sa politika. Ngunit nang kausapin siya ni Ka Ernie Baron at nagwika ng mga katagang, "Alam mo bata, ang buhay ay may hangganan. Si Ka Ernie Baron ay mamamatay na. Pero pwede na akong mamatay dahil meron na akong kapalit at ikaw iyon." Dahil nakikilatis ni Ka Ernie na si Kuya Kim ay nagtataglay din ng kakaibang karisma at katalinuhan na mas mapapakinabangan ng lahat higit pa sa kanyang pagpasok sa politika. Sa mga salitang iyon ni Ka Ernie, biglang naliwanagan na rin si Kuya Kim sa karerang kanyang nais tahakin. At pagkalipas nga ng isang buwan ng pagkakawikang iyon ni Ka Ernie, isang araw pagkatapos mismo ng kaarawan ni Kuya Kim, si Ka Ernie Baron ay nagpaalam na nga. Ika-23 ng Enero taong 2006, si Ka Ernie Baron ay natagpuan ng kanyang anak na wala ng malay sa kwarto. Naisugod pa siya sa Muntinlupa City Medical Center, ngunit di na rin naisalba pa. Siya ay inatake sa puso na komplikasyon na rin sa kanyang sakit na diabetes. Si Ernesto Baron o si Ka Ernie Baron na tinaguriang The Walking Encyclopedia ay pumanaw sa edad na 65 taong gulang. Siya ay nakahimlay sa kanyang bayan sa Cavite at nagluksa ang buong sambayanan sa kanyang pagkawala. Ngunit ganun pa man, ilang buwan pagkatapos niyang mamatay, ang kanyang pinamanahan ng trono ay nalinawan na nga sa kanyang desisyon sa buhay. Nagsimula ng umere si Kuya Kim at nagkaroon ng mga programang kahalintulad din ng kay Ka Ernie Baron, bagamat ayon sa kanya ay wala nang hihigit pa
o wala nang papalit pa sa nag-iisang The Walking Encyclopedia. Mas pinili pa rin niyang makilala bilang si Kuya Kim kaysa sa Mayor Kim, Congressman Kim o ano pa mang taguri sa mga politiko. Dahil doon siya mas masaya at nasa telebisyon ang kanyang puso. Wala nang hihigit pa sa kayamanang hatid ng kaalaman. Ngunit kahirapan ang dala ng kamangmangan. Dahil ang karunungan ay gaya din ng pera, mas marami kang nakokolekta nito lalong mas tumitindi ang iyong pagnanasang makakuha pa nito. Ikaw kaibigan, nagtataglay ka ba na sinasabi mong karunungan ngunit hindi naman ibinabahagi sa iba? Ipinagkakait mo ba ang iyong mga kaalaman at ang nais mo ikaw lamang ang makinabang? Naiisip mo bang baka kamangmangan pala ang tinataglay mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!